Nagsisimula ang pelikula sa isang horse farm, at dito, ipinakilala sa atin si James Dial, isang dating operatiba ng Special Forces na dating nagtrabaho kasama ang anti-terrorism team ng CIA. Si James ay may nakakatakot na reputasyon para sa kanyang kahangahangang mga kasanayan dahil napabagsak niya ang mga terorista ng mag-isa. Si Collins, ang kanyang dating commander, ay hindi inaasahang dumating at kinuha si James para sa isang lihim na pagtatalaga na kinasasangkutan ng isang terorista na nagngangalang Ali Mahmoud. Sa kabila ng isang naunang nabigong pagtatangka na hulihin si Ali, inihayag ni Collins na si Ali ay kasalukuyang nakakulong sa United Kingdom ngunit nananatiling isang malaking banta. Inatasan si James na alisin si Ali bago siya makagawa ng mga karagdagang pag-atake sa Amerika. Naniniwala si Collins na si James ang pinakamahusay na kandidato para sa trabaho dahil naiintindihan niya ang mga proseso ng pag-iisip ni Ali. Naintriga sa panukala, tinanggap ni James ang misyon. Pagdating sa England, nakilala ni James si Terry, isang lihim na operatiba na itinalaga upang tulungan siya. Nakatanggap si Terry ng mga tagubilin mula kay Collins sa telepono at itinatala ang mga ito para sa hinaharap. Magkasama, mabilis silang gumawa ng plano para alisin si Ali Mahmoud. Kinabukasan, tumuloy sila sa isang simbahan kung saan inaasahan nilang naroroon si Ali para sa isang plano ng pambobomba. Ang lugar ay masikip, at ang mga pulis ay nasa mataas na alerto upang matiyak na ang kaganapan ay magpapatuloy ng walang insidente. Nakabalat kayo bilang isang pari, pumasok si James sa simbahan at pumwesto sa bubong gamit ang isang sniper rifle, naghihintay ng tamang sandali. Sa kabila ng napakaraming tao, nakahanap ng pagkakataon si James. Kinuha niya ang shot at matagumpay na naalis si Ali. Sa mabilis na paggalaw, bumaba si James mula sa bubong at tahimik na lumabas ng simbahan sa likuran. Dumating si Terry upang kunin siya, ngunit sa kanilang pagtakas, binaril si Terry ng isang pulis na nasa malayo. Nawala ng kontrol ang sasakyan at bumagsak. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nagawa ni James na makalabas at sirain ang sasakyan gamit ang isang bomba upang mabura ang anumang ebidensya. Di nagtagal pagkatapos ng pagpatay kay Ali, naglunsad ang mga otoridad ng investigasyon sa pangunguna ni Inspector Annette, isang bihasang opisyal ng pagpapatupad ng batas na kilala sa kanyang kakayahang manghuli ng mga kriminal. Si Collins ay nakikipag-usap sa hepe ng pulisya, si Andrew, na siya ring ama ni Annette. Kasabay nito, nakikiusap si Collins sa kanila na huwag ituloy ang pag-aresto kay James, na binabanggit ang kanyang katayuan bilang isang mamamayan ng US. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi inaasahang paghahayag, sinasadya ni Collins na ipagawa kay James ang misyon upang lumikha ng impresyon na si James talaga ang bumaril kay Ali. Sa kabila ng direktiba ni Collins, nangatuwiran si Andrew na dahil naganap ang insidente sa England, dapat munang tanungin ng lokal na pulisya si James dahil wala silang ibang pagpipilian. Malungkot na sumang-ayon si Collins sa diskarte ni Andrew, at nagpa siya ang dalawa na magtulungan upang mahuli si James. Samantala, si James ay pumunta sa isang apartment na itinalaga ni Terry para sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok ang isang dalagang nagngangalang Emily, na sinasabing hinahanap niya ang kanyang nawawalang pusa. Sa totoo lang, pinagmamasdan niyang mabuti si James. Inihayag ni James ang kanyang malapit na relasyon kay Terry, at dahil kaibigan ni Emily si Terry, nagtitiwala siya kay James. Siya ay gumagawa ng paraan upang bigyan siya ng mga pangunahing lunas at pagkain, na ipinaliwanag na siya ay nakatira sa kanyang lola dahil ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Di nagtagal, nakita ni Emily ang isang balita sa TV na nagtatampok ng larawan ni Terry at napuno ng kalungkutan nang malaman niya ang pagkamatay nito. Nagtatanong siya tungkol sa mga pangyayari sa paligid ni na Terry at James, ngunit si James ay nag-aalangan na magbigay ng higit pang impormasyon. Kinabukasan, nakakuha ang pulisya ng CCTV footage na lumilitaw na nag-uugnay kay James sa kaso. Gayunpaman, sa paghihinali sa mga motibo ni Collins, maingat na hinikayat ni Andrew si Inspector Annette na ihinto ang investigasyon nang hindi inaabisuhan si Collins. Lumalaki ang hinala ni Andrew na si Collins ay hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si James kay Collins para pag-usapan ang kanyang sitwasyon. Tinitiyak sa kanya ni Collins na aayusin niya ang lahat at gagawing maayos ang kanyang pagbabalik sa US hanggat maaari. Gayunpaman, habang nagtataka si James kung bakit hindi agad nagpadala ng tulong si Collins, nagsimula siyang magtanong kung maaasahan ba talaga si Collins.
Si James ay gumawa ng isang determinadong desisyon na umalis sa misyon at bumalik sa Amerika ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga tauhan ng seguridad ay malapit na nag-iimbestiga sa kanya sa paliparan, na humantong sa kanya upang maghinala na ang British Police ay nagpadala ng mga undercover na espiya. Upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala, gumawa si James ng isang matalinong hakbang, inanunsyo niya ang kanyang pangalan sa airport. Kapag kumakagat ang mga undercover agent sa kanyang diskarte, mabilis siyang umatras sa isang storage room. Gamit ang isang diskarte na pinagkadalubhasaan niya sa dilim, pinapatay niya ang kuryente upang pabagsakin ang kanyang mga kalaban. Sa loob ng ilang segundo, natalo niya ang mga operatiba. Nang aalis na siya, biglang sumulpot si Andrew na nakatutok sa kanya ng baril. Upang mapawi ang sitwasyon, iginiit ni James na sinusunod lamang niya ang mga tagubili ni Collins at walang masamang hangarin. Habang nakikinig si Andrew, isang putok ng baril ang tumunog, si Collins ang nagpaputok na tinamaan si Andrew sa isang desperado na hakbang. Pagkatapos ay tinangka ni Collins na alisin din si James, ngunit si James, isang dating operatiba ng Special Forces, ay nakatakas. Upang matiyak ang ligtas na paglabas, si James ay nagbalat kayo bilang isang piloto upang makaalis sa paliparan. Samantala, nalungkot si Annette nang malaman niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa paniniwalang may pananagutan si James, naging determinado siyang maghihiganti. Noong gabing iyon, matagumpay na nasubaybayan ni Annette at ng kanyang koponan si James. Inutusan niya ang kanyang mga espesyal na puwersa na pumasok sa apartment, ngunit si Emily, na pinagmamasdan ang lahat, ay hinikayat si James na magtago sa kanyang lugar. Salamat sa tulong ni Emily, nabigo ang mga pulis na mahanap siya. Frustrated, pinalaki ni Annette ang pagtugis sa pamamagitan ng pamamahagi ng larawan ni James sa lahat ng English media outlet. Samantala, si Collins ay lalong nababalisa habang ang isang pagsubok sa Estados Unidos ay nagbabadya. Kung hindi niya maalis si James, ang kanyang testimonya ay maaaring humantong sa kanyang pagkakakulong. Si Collins ay sumasalungat sa isang kaunting oras, at may 3 araw na lamang siya para alisin si James. Nagtago si James sa isang bodega na pag-aari ng pamilya ni Emily. Habang ginalugad niya ang lugar, may nakita siyang kahon na naglalaman ng mga ari-arian ng yumaong mga magulang ni Emily. Sa kanila, nakahanap siya ng isang artikulo sa pahayagan na nagdedetalye ng kanilang malagim na pagkamatay sa isang aksidente sa sasakyan. Ito ay nagiging malinaw na si Emily ay lumikha lamang ng isang maling salaysay upang protektahan ang kanyang sarili mula sa labis na kalungkutan. Di nagtagal pagkatapos ng paghahayag na ito, pumasok si Emily sa bodega at ipinaalam kay James na ang kanyang mukha ay malawak na inihayag sa media. Kinabukasan, binisita ni James si Beloit dahil kailangan na niyang umalis sa England. Si Beloit ay kaibigan ni Terry, siya ay isang dalubhasa sa paggawa ng mga pagbabalat kayo at paggawa ng mga peking pasaporte. Sa una ay nag-aalangan na tulungan si James, alam na siya ay tinutugis ng mga pulis. Gayunpaman, nang mag-alok siya ng pera, sumang-ayon si Beloit. Sa pag-alis ni James, nalaman ni Beloit na nag-aalok ang pulisya ng malaking gantimpala para sa sinumang makakahanap kay James. Natukso sa alok, agad niyang iniulat si James sa mga awtoridad. Samantala, bumalik si James sa kanyang pinagtataguan, naghihintay na may handa ang kanyang bagong pasaporte. Napansin ni Emily ang isang detalye tungkol sa jacket ni James, minsan ay pagmamayari ito ng kanyang ama, na madalas itong isinusuot bago siya pumanaw. Nang makita ang pagtanggi ni Emily, hinikayat siya ni James na tanggapin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Para gumagaan ang pakiramdam ni Emily, nagbahagi siya ng mga kwento tungkol sa kanyang alagang kabayo, na nagpangiti kay Emily. Habang naghahanda si James na kunin ang kanyang pasaporte, hinimok niya si Emily na bumalik sa apartment ng kanyang lola. Gayunpaman, may iba pang plano si Emily. Determinado siyang tulungan si James, nagtungo siya sa tindahan ni Beloit nang walang pag-aalinlangan, ngunit nalaman niyang kontrolado na ng hindi kilalang grupo ang lugar. Maingat na kinuha ni Emily ang utos na sinenyasan si James na lumayo. Samantala, hindi inaasahang nag-ambala ni Collins ang operasyon ni Annette, ayaw tanggapin ang posibilidad na mahuli si James ng mga awtoridad ng Britanya. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, hindi pinansin ni Annette si Collins at agad na inutusan ang kanyang koponan na sundan si James. Sumama sa paghabol si Collins at ang kanyang mga tauhan, na sinusubukang lampasan sila. Sa kabutihang palad, si James ay may mga kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na mawala sa kanilang paningin, na umiiwas sa pagkahuli.
Habang lumalalim ang gabi, pumasok si Emily sa kanyang silid para matulog, at nadatnan niya na nandoon na si James. Siya ay naroon upang magpaalam, dahil balak niyang isuko ang sarili sa pulisya. Bago umalis, napansin niya ang isang laptop na may mukha ni Terry, na lumalabas na regalo ito mula mismo kay Terry. Ang laptop ay naglalaman ng mga naitalang pag-uusap sa pagitan ni Terry at Collins na nagpapatunay na si Collins ang utak sa likod ng pamamaril. Samantala, si Collins at ang kanyang mga tauhan ay malapit na kay James, determinado na huhulihin siya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagpasya si James na tawagan si Annette at ipaliwanag ang lahat mula sa simula. Inihayag niya na si Collins ang may pananagutan sa pamamaril at pagpatay sa kanyang ama. Si Annette, na gustong malaman ang katotohanan, ay sumang-ayon na makipagkita sa kanya ng mag-isa upang suriin ang higit pang konkretong ebidensya. Bago ang pagpupulong, hiniling ni James kay Emily na ituro sa kanya ang isang shortcut upang maiwasan ang mga pulis at sinabi sa kanya na kung hindi siya makabalik, dapat niyang ibigay ang laptop ni Terry sa mga awtoridad. Sa kabila ng maraming mga hadlang, dumating si James sa lugar ng pagpupulong at ibinigay kay Annette ang isang recording na naglalaman ng hindi may kakailan na patunay ng mga krimen ni Collins sa nakalipas na ilang taon. Bagamat tinulungan siya ni James, iginiit ni Annette na sundin ang mga tamang protocol para sa pag-aresto sa kanya. Biglang pinaputukan ni Collins si James, bumagsak siya sa lupa. Habang nagmamadali si Annette para protektahan siya, lumapit si Collins at ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa isang nakakagulat na paghaharap, bumangon si James mula sa lupa at lumaban. Ipinapanukala ni James kay Annette na magtulungan sila, na tinitiyak sa kanya na hindi niya haharapin ang mga humahabol sa kanila sa karaniwang paraan. Dinala niya sila sa isang madilim na lagusan ng tren, naglulunsad ng sorpresang pag-atake mula sa hindi inaasahang anggulo, na ikinagulat ng kanyang mga kaaway. Nang makita ni Annette ang mga pamamaraan ni James sa pakikipaglaban, iminumungkahi niyang mauna siya habang siya ay nananatili sa likod upang alisin ang banta. Naglagay si James ng bitag gamit ang isang lubad at mabilis na pinabagsak ang mga tauhan ni Collins gamit ang eksaktong pagbaril. Dinala niya sila sa isang bahagyang inayos na gusali, kaya nahihirapan silang gumanti. Sa walang humpay na labanan, natalo niya sila at tumakas sa isang hotel. Si Collins, na napagtanto na si James ay buhay pa, hinabol siya. Sa isang maigting na paghaharap, si James ay nananatiling alerto, nilinlang si Collins sa pamamagitan ng pagbaril sa isang smokescreen at paglipat ng mga posisyon ng hindi napapansin. Pagkatapos ay pinaputok niya ang isang putok sa tainga ni Collins na pinipilit siyang umalis sa pagtatago. Pareho silang dumanas ng mga kritikal na pinsala sa shootout, ngunit sa huli ay sumuko si Collins, hindi niya kinaya si James. Dumating si Annette at ang kanyang squad sa hotel, at natagpo ang patay si Collins at nawawala si James. Nagbibigay siya ng ebidensya ng mga krimen ni Collins na humahantong sa pag-aresto sa kanyang buong network. Samantala, natuklasan ni Emily ang sugatang si James. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na sumama kay James, ngunit dahil nasa England ang pamilya ni Emily at ang kanyang hindi tiyak na hinaharap, nagpasya si James na maglakbay ng mag-isa. Pagkaalis niya, nilapitan ni Annette si Emily at ipinagtapat na sinadya niyang hayaang makatakas si James dahil minsan niyang iniligtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Emily at ang kanyang lola ng liham mula kay James, kasama ang 2 tiket sa eroplano papuntang Estados Unidos. Inaanyayahan niya sila sa kanyang tahanan upang alagaan ang mga kabayo kasama niya, na dinadala ang kwento sa isang taos-pusong konklusyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.